Hey guys, it's me again, Camille. For today's recipe, magbe-bake tayo ng creamy at masarap na egg Kung na-miss mo din to, tara na, sabayan mo kung mag-bake. We need 2 cups of all-purpose flour, 1/4 teaspoon of salt, 2 tablespoon of white sugar, gently mix para mag-combine silang lahat. Maglalagay tayo dito ng 100 grams of cold butter. Gumamit kayo ng pastry cutter kung available, pero kung wala naman, pwede na itong tinidor. I-press nyo lang yan hanggang sa maging parang wet sand itong flour. At maglalagay na tayo dito ng cold water. Add gradually and then start na natin itong masahin hanggang sa mabuo itong dough. Total of 3 tablespoon itong nailagay ko na water. Pero depende sa gamit nyo na flour kung matakaw sa tubig. Ganito dapat yung kalalabasan ng dough, hindi masyadong dry at hindi rin masyadong wet. Kapag na-form nyo na into ball itong dough, ibalot natin sa cling wrap. Ate chill, habang ginagawa natin yung custard filling, gagamit tayo ng 6 na egg yolk. Yung egg white, wag nyo itatapon kasi gagamitin natin yan mamaya. Naglagay na din pala ako ng half teaspoon of vanilla at isang kurot ng asin para mabalance yung lasa. After mahalo, naglagay na din ako dito ng 100 ml of condensed milk, 200 ml lukewarm milk, and of course, pwedeng gumamit ng evaporated milk. Naglagay din ako ng half cup of powdered milk para mas creamy itong egg pie natin. Then, sasalain natin to para matanggal yung mga buo-buo. Pwede nyo salain ng 2 to 3 times pero ako okay na yan. Set aside. Then proceed tayo dito sa egg white. Dahil wala tayong mixer, gagamit tayo nitong whisk. I-whip lang natin tong 3 egg whites until stiff. Nakakangalay nga lang talaga pero kaya naman. Once stable na siya at hindi na nalalaglag, pwede na natin yan i-add sa mixture. Gently fold lang para hindi bumagsak itong egg white. Once combined, iset aside muna natin yan. I-prepare naman natin yung egg pie crust. Kung gagamit kayo ng pie pan, i-flatten nyo lang itong dough hanggang sa mag-fit dun sa size ng pan na gagamitin nyo. Pero ako gusto kong pahirapan yung sarili ko kaya gagamit ako ng cupcake mold. Maliliit lang yung gagawin ko na egg pie para hindi masyadong need ng space sa ref. Dahil dry nga itong dough ng egg pie, ganito lang yung gawin nyo para hindi siya mag-crack. I-roll nyo lang yan sa rolling pin. Then, start na natin yan i-fit dito sa molder na gagamitin natin. Mas malaki dapat yung size ng dough doon sa pan na gagamitin nyo para hindi kayo mahihirapan na ilapat. Then, gumamit lang ako ng tinidor para malagyan ng design yung edges. I-trim lang natin yung mga excess na dough. Itong paggawa ng crust ng egg pie, hindi siya maselan at hindi rin mabusisi. Basta meron ka lang molder na para dito sa egg pie, madali lang siyang gawin, promise. Kung hilig mo din ng magluto or mag-bake, panigurado may enjoy mo din tong part na to. Dahil medyo matagal na ako hindi nakakain itong egg pie, naisipan kong gumawa. Wala rin kasi silang tindang egg pie dito, kaya nag-bake na lang ako. After nating maiset yung mga dough dito sa molder, lalagyan lang natin ng mga butas yan gamit itong tinidor para mabilis siyang maluluto at hindi rin mag-overflow yung filling. At pwede na natin isalin dyan yung mixture. Huwag masyadong punuin, 3/4 lang, okay na yun. Bago natin isalang, make sure na na-preheat natin yung oven. And after 1 hour of baking, meron na tayong masarap at creamy na egg pie. Once na nai-out sa oven, make sure na ipa-cool down nyo muna. Then, chill for at least 30 minutes before slicing. For me, mas sumasarap yung egg pie kapag malamig. Syempre, pwede nyo naman siyang kainin ng naka-room temp lang. 15 pieces pala na maliliit na size itong nagawa ko dito sa recipe na to. Ang ganda nga ng pagkakaluto nitong crust ng egg pie natin. At ganyan naman siya sa loob. Sa lasa naman guys, masasabi ko hindi masasayang ang effort nyo kung gagawa din kayo nito. Sa sobrang creamy niya, promise, kulang sa'yo ang isa. That's all for today's recipe. Please don't forget to follow, like, share, and subscribe.